June is Pride Month. Ipinagdiriwang at binibigyang halaga ang mga miyembro ng LGBTQ+ community. Alamin natin ang ilang kwentong puno ng pag-asa sa Frontline Report ni Bea de Guzman. It's Pride Month mga kapatid, pero ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng makukulay na selebrasyon at ingranding parada? Acceptance. It's the celebration of individuality and expression. Alam niyo ba na Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagsagawa ng Pride March? Nagsimula ito bilang isang protesta noong June 26, 1994 sa Quezon City. 3 dekada ang makalipas, ano na nga ba ang narating ng kanilang panawagan para sa pantay na pagkilala sa LGBTQIA+ community? Sir Reverend Crescencio Agbayani Jr., kabataan pa lang, sigurado na raw sa isang bagay, na siya ay queer na may malalim na relasyon sa Panginoon. Dahil hindi madali ang paghanap ng simbahan na bukas sa mga katulad niya noon, naging misyon ni Rev na makatapos sa Union Theological Seminary at bumuo ng isang ministeryo para sa LGBTQIA+. I am the first openly gay seminarian sa Union Theological Seminary. We started the LGBTS Christian Church as a Bible study ng mga bakla, no? Until we organize ourselves as a church. Ang simbahan na binuo ni Rev CJ noong 2006, hindi lang daw basta accepting. Aktibo nitong tinutugunan ang mga pangangailangan ng komunidad gaya ng same-sex marriage. Ang marriage equality pagsasabatas We're asking the good Lord to bless the relationship ng dalawang tao na nagmamahalan. Umabot na sa higit 7,000 ang mga naikasal ni Pastor CJ. Sina Mika at Day kasama sa pamas wedding ni Rev CJ ngayong Hunyo. Mahalagang mabasbasan pa rin daw ang kanilang pagsasama. Kahit gaano kahirap na ipaglaban yung karapatan natin sa mga mapanghusgang tao, go lang. Basta hanggat nasa tama tayo, wala tayong tinatapakang ibang tao at wala tayong ginagawang mali. Isa sa kanilang mga ipinagdarasal ang pagkakaroon ng batas na kikilala at magbibigay proteksyon sa kanilang pagmamahalan. Teka, kumusta na nga ba ang SOGI Equality Bill o Anti-Discrimination Law? 25 taon ang di pinapansin ng LGBTQIA community at yung pinakamasakit doon, dinideny yung reality na aming lived experience of stigma at discrimination. Sa kabila nito, sasalubungin pa rin daw nila ng Lagablab Network at iba pang organisasyon ang ika-20 kongreso ng May Pag-asa. May ilan namang tutol sa pagpasa ng panukalang batas, kabilang si Cesar Evangelista Buendia, founder ng Gender Redeemed People. Bata pa ako, nalilito na ako sa aking gender. Pero nanindigan si Cesar na isang ideolohiya lang ang LGBTQIA+ identity. Kasama ang iba pang gender-redeemed people, tinutulungan nila ang isa't isa na wag nang bumalik sa dating buhay at tutulan ang pagpasa ng SOGI Equality Bill. Ang SOGI Bill, ang ginagawa niyan, ini-encourage pa niya ang homosexuality, anything na ilayo mo sa design ni God. Magkakaproblema ka. Tsak yun. Si Attorney LJ mula sa Rainbow Rights Philippines may panawagan sa bawat isa. Ang LGBT people, tumutulong sa pamahalaan, tumutulong sa bayan, malaki ang kontribusyon sa mga pamilya, sa mga komunidad. Yan yung sineselebrate natin ng Pride. Pero at the same time, it's a protest because yung contributions natin sa bansa, hindi kinikilala ng batas. Ikaw, kapatid, sa likod ba ng makukulay na protesta, nangingibabaw ang pangunawa at pagmamahal sa iyong kapwa? Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.